Dear Miss Kay, kung may nagturo sa akin kung gaano katamis at kasakit ang buhay, siguro si Ronnie yun. Ang asawa ko. Siya ang unang lalaking minahal ko at siya rin ang lalaking dahilan kung bakit ako lumayo at nasasaktan ngayon. Ako po si Arlene, 31 years old. 3 taon nang nagtatrabaho dito sa Hong Kong bilang domestic helper. Hindi madali, pero sabi nga nila, para sa pamilya, kayang-kaya ang lahat. 5 taon na kaming kasal ni Ronnie. Noong una, para kaming dalawang bata na sabik mabuo ang mga pangarap. Gusto naming magkabahay, magkaroon ng anak, magkaroon ng kahit maliit na negosyo, at mabuhay ng tahimik sa probinsya. Kaya lang, hindi kami nagkaanak kahit ilang taon na kaming nagsasama. Doon nagsimulang mabago ang lahat. Nalaman ko kasi Miss Kay na I have polycystic ovary syndrome o PCOS. Sabi ng doktor, hindi raw madali para sa akin na mabuntis. Nagpaalaga kami. Paulit-ulit na nagpa-check up. Umaasa pero palaging wala. Maraming gabi na umiiyak ako sa tabi niya. Humihingi ng tawad kahit wala naman akong kasalanan. Pero lagi niyang sinasabi, hindi ko kailangan ng anak para mahalin ka, Len. Ikaw lang ay sapat na. Tayong dalawa. At naniwala ako kasi asawa ko siya. Kasi mahal ko siya. Nagdesisyon akong mangibang bansa. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko talaga gustong lumayo pero kailangan dahil nawalan din siya ng trabaho noon. Gusto kong makatulong sa kanya at gusto kong matupad namin ang pangarap namin na magkaroon ng maayos na buhay, na bahay at negosyo. Noong una, nahirapan ako. Hindi ko alam kung paano magsimula sa ibang bansa. Bagong lugar, bagong ugali ng mga tao, bagong pakikisama. Hindi ako marunong mag-English noon, pero tiniis ko ang lahat dahil iniisip ko si Ronnie. Lahat ng pagsisikap na gagawin ko para sa amin. Tuwing padala ng sweldo, binibigay ko lahat. Unang sahod, pambayad sa mga gastos na ginamit ko papunta dito. At nung mga 1 taon na ako dito mahigit, kahit papaano'y nakaipon na, doon namin inumpisahan na magpatayo ng bahay. Lahat ng sahod ko pinapadala ko. Sapat na sapat lang ang iniwan ko para sa sarili ko dahil excited ako na maayos agad ang bahay. At sobrang excited ako kapag nakikita ko yung mga picture ng bahay na sinesend sa akin ng asawa ko. Kaming dalawa ang nagplano noon bago ko umalis. Simple lang naman pero maayos. Bahay na may sariling 2 kwarto, may maliit na terrace, at yung komportable ka nang makakatulog. Tuwing makakausap ko siya, palagi siyang masigla. Tuwang-tuwa. Love, miss na kita. Naumpisahan na yung bahay natin. Next month na padala mo, magpapalagay din ako ng kisame natin. At ako naman, palaging nakangiti kahit pagod. Dahil bawat haligi, bawat pader, luha at pawis ko ito sa abroad. Nakatira ako sa bahay ng amo ko dito sa Hong Kong. Mabait sila. At kahit mahirap, sanay ako sa takbo ng araw ko. Gigising ng maaga, magluluto ng almusal, maglilinis ng bahay. Sa gabi, mag-isa ako sa kwarto. Doon ko madalas kausapin si Ronnie sa video call. Pero nung mga huli, para bang biglang may nagbago. Hindi ko muna pinansin kasi baka pagod lang siya. Baka abala lang sa bahay. Pero kahit ganon, may kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Minsan, habang nakatingin ako sa litrato naming dalawa, tinatanong ko yung sarili ko. Kaya pa ba namin to hanggang matapos ang kontrata? Naalala ko yung unang araw na nagpaalam ako sa kanya. Mahigpit ang hikapan naming dalawa. 3 taon lang, love. Pag-uwi mo, tapos na lahat. May bahay na tayo at magnenegosyo tayong dalawa.
3 taon lang. Sagot ko rin. Pilit nang umingiti kahit mahirap. Pero totoo yun. 3 taon kong bubunuin ang bawat araw. Pinagtiyagaan ko ang trabaho kahit minsan mahirap. Kahit minsan gusto ko nang umuwi. Pero gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko. Kayang-kaya ko para sa amin. Isa pa sa pinakamasakit na bahagi ng pagiging OFW ay yung gabi. Yung wala kang ibang kausap kundi sarili mo. Wala kang maramdaman kundi lamig ng hangin sa loob ng maliit mong kwarto habang pinipigilan mo ang luha. At sa tuwing ganon, palagi kong iniisip si Ronnie. Iniisip ko yung mga araw na makakauwi ako. Iniisip ko yung pag-uwi ko sa bahay na pinaghirapan ko. Iniisip ko kung paano ko siya mayayakap ulit. Kung paano ko tatakbo palapit sa kanya. Pero hindi ko alam na nung mga panahong yun, unti-unti na palang nagbabago ang mundo ko. May mga bulong-bulungan akong naririnig mula sa ibang mga kamag-anak. Mga biro na parang hindi ko naman maintindihan. Maswerte si Ronnie ah. Hindi na kailangang magtrabaho. Buhay na buhay kay Arlene. Pero may isang chismis na nakarating sa akin. Ang pinsan ko raw. At ang asawa ko ay laging magkasama. Nung una wala lang sa akin. Kasi close naman kami ng pinsan kong si Rachel. Hindi ako nagduda. Hindi ko inisip na may mas malalim pa palang mangyayari sa pagitan nila habang wala ako. 27 years old pa lang ang pinsan kong si Rachel, Miss Kay. At kung tama ako, 19 years old siya nung mabuntis siya ng boyfriend niya. Kaya't may anak to sa pagkadalaga. Sa loob-loob ko, may bahagya akong kaba na nararamdaman. Yung tipong hindi mo alam kung totoo o paranoia lang. Pero pinili kong magtiwala. Minsan sinasabi ko kay Ronnie sa video call, Love, kapag natapos na yung kontrata ko, ayoko nang bumalik dito. Gusto ko na dyan sa bahay natin kasama ka. Ngingiti lamang siya. Oo naman love, dito ka na. Maganda na yung bahay at pwede ka rin magtayo ng sari-sari store mo dito. Hindi ko alam kung bakit pero nung makita ko ang ngiti niya sa screen, para bang may kakaiba. Hindi na yung dating ngiti ng punong-puno ng pananabik. Para bang ngiti ng taong may tinatago. Kung may alam lang sana ako noon, baka hindi ako ganito kawasak ngayon. Pero sa ngayon, isa lang ang malinaw. May pangarap ako. Pangarap na hindi ko alam kung para pa ba sa aming dalawa o ako na lang ang kumakapit. May mga bagay pala talaga na hindi mo agad mapapansin habang abala ka sa pagbuo ng mga pangarap. Sa loob ng ilang taon ko sa Hong Kong, naging routine ko na ang paggising ng maaga, gawaing bahay buong araw, tapos sa gabi, makikipag-usap sa asawa ko. Pero nitong huling 6 na buwan, parang unti-unting nag-iiba ang lahat. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip o talagang may mali. Hindi na siya gaya ng dati. Hindi na siya excited na makausap ako. Hindi na rin siya madalas mag-update. Noong una, iniintindi ko pa siya. Sabi ko, baka pagod lang. Pero habang tumatagal, mas lumalalim yung kutob ko na may kakaiba na. Love, late ka na naman na. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya isang gabi ng Sabado. Nasa kwarto na ako noon. Nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone. Dati kasi, siya ang unang nagme-message tuwing araw ng day off ko. Ngayon, ako na palagi ang nauuna. Sa kabilang linya maingay, may tawanan at kalansing ng mga bote. Nandito kasi ako sa bahay ni Mama Love. May inuman lang ng mga tropa. Chill lang to Love. Bakit ngayon ko lang nagparamdam? Busy kasi kanina May pinabili din kasi ng mga materyales. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong humiti kahit may kirot sa dibdib ko. Ganun ba? Okay, sige. Basta huwag mo akong kakalimutan ha. Mag-update ka pa rin naman. Ikaw pa ba? Sabay tawa niya, pero yung tawang hindi na katulad ng dati. Simula noon, mas naging madalang pa ang mga tawag. Minsan nga hindi ko siya makokontak ng 2 araw. Ang dahilan,
Palaging busy, may lakad, may inaasikaso. At ako, gaya ng isang tanga, patuloy na nagtiwala. Kada padala ko ng pera, siya rin ang nag-aasikaso. Siya ang bumibili ng materyales para sa bahay. Siya ang kausap ng mga trabahador. Proud pa nga ako. Kasi napakasinop niya pagdating sa pera. Sabi ko sa sarili ko, ang swerte-swerte ko sa asawa ko. Kahit malayo ako, katuwang ko pa rin siya at hindi niya nilulustay basta-basta ang pera. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong kinukuyom ng lungkot. Hindi ko na siya maramdaman gaya noon. Parang ang layo-layo na ng asawa ko. Hindi lang sa distansya, kundi pati sa puso. May isang gabi, day off ko noon, naisip kong tumawag. 9:00 ng gabi sa Pilipinas. Saglit lang at sinagot naman niya ang tawag ko. Pero hindi siya nagbukas ng camera. Love, bakit voice call lang? Buksan mo naman yung cam mo, namimiss na kita eh. Sabi ko. Ay, marami kasing ginagawa dito, love. Nasa labas ako, maingay, may kaunting inuman ng tropa. May narinig akong boses ng babae sa background. Hindi ko alam kung sino, pero mahina lang na para bang nakikisabay sa tawanan. Sino yun? Pabiro kong sabi, baka naman ang bababae ka na ha? Sabi ko na kinakabahan. Nako, si Hipag yun. Nandito rin kasi sila. Pero hindi. May kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko alam kung instinct lang ba, pero ramdam kong hindi simpleng tawanan yun. Ramdam ko na may tinatago siya. At ang mas masakit, wala akong magawa dahil malayo ako. Dumating yung isang araw, nagsimula na akong hindi na mapakali. Hindi ko alam kung gut feel lang ba talaga. Kahit abala ako sa trabaho, yung utak ko palaging lumilipad pabalik ng Pilipinas. Len, sabi ng isang kasama ko, isang Pinay din. Ang lungkot mo nitong mga linggo ayos ka lang ba? Ewan ko ba? Pagod siguro sa kakaisip sa asawa ko. Alam mo naman, babae ka rin, di ba? Alam mo, minsan hindi lang pagod yan. Minsan kutob na ng puso mo yan. Kapag may mali, mararamdaman mo kahit hindi mo pa nakikita. Yun ang sabi niya. Tahimik akong napatingin. Totoo naman yun. Kasi yung kaba ko, hindi simpleng pangungulila. Parang kakaiba. Ilang linggo pa ang lumipas, napansin ko rin na mas madalas niyang banggitin si Rachel. Siya nga pala, love. Si Rachel yung tumutulong na magbantay sa bahay habang may pinapagawa ko sa likod. Siya nga yung nag-aasikaso ng pagkain ng mga trabahador eh. Siya kasi yung malapit dito, love, kaya pinakiusapan ko na lang din. Dati, tuwang-tuwa pa ako tuwing maririnig ko yung pangalan niya. Kasi lumaki kaming magkasama. Wala akong kapatid, kaya para ko na talaga siyang kapatid. Hindi ko inisip kahit kailan na dapat ako magduda sa kanya. Pero ngayon, bawat banggit niya ng pangalan ni Rachel, parang may matalim na tinik na tumutusok sa dibdib ko. Love, sabi ko isang gabi, parang palagi na yata kayong magkasama. Ang dami ko na ang naririnig tungkol sa inyong dalawa. Tumawa siya. Ano ka ba, love? Pinsan mo yun. Wala lang akong makasama kasi wala ka. Siya lang kasi yung laging nandito. Ikaw naman masyado kang seryoso. Natahimik ako. Kasi paano ko nga ba mapapatunayan? Wala naman akong nakikita. LDR kami. Walang ebidensya. Pero hindi ko rin mapigilan yung luha ko habang nakatingin ako sa maliit na screen ng cellphone ko. Naalala ko pa dati, siya yung unang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na mag-abroad. Siya yung nagsabi na kaya naming tiisin ng 3 taon. Pero bakit parang ngayon, para bang ako na lang ang kumakapit? Noong gabing yun, habang pinapatay ko yung ilaw ng kwarto, ramdam na ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Yung tipong alam mong may mali, pero wala kang lakas para harapin yun. Pinikit ko yung mga mata ko, habang bumubulong sa sarili ko. Siguro pag uwi ko, magiging ayos din lahat. Siguro ako lang to. Masyado lang ako nagiging paranoid.
Masyado lang ako nag-iisip ng kung ano-ano. Mahirap ang malayo, pero mas masakit yung maramdaman mo na may tinatago sa'yo ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi ko akalaing darating yung araw na pati pamilya ng asawa ko, sila pa mismo ang kakampi sa lihim na sisira sa buhay ko. Ilang linggo matapos yung huling tawag namin ni Ronnie, naramdam kong may kakaiba, mas lalong lumakas ang kutob ko. Ito na yung pakiramdam na may nagaganap habang wala ka. Sa bawat araw na dumaraan, pakiramdam ko lumalayo siya. Lalo siyang nagiging mailap. Sa bawat tawag, sa chat, pati sa simpleng mga salita. Dati siya pa yung makulit. Ngayon parang ako na lang ang kumakapit. Isang gabi ng linggo, bigla akong nakatanggap ng message mula sa kapitbahay ko. Isang dalaga na medyo malapit sa akin. Ate Lynn, huwag kang mabibigla ah. Huwag ka rin magagalit. At lalong-lalo na huwag mong sasabihin na ako yung nagsabi sa'yo ah. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sagot ko habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Si Ate Rachel ho, buntis. Para akong binagsakan ng malaking bato. Hindi agad pumasok sa isip ko yung bigat ng sinabi niya. Parang huminto yung paligid ko. Buntis? O sino ang ama? Hindi siya nakapagsalita. Yun nga ate. Usap-usapan dito na si Kuya Ronnie raw po yung ama ng bata. Halos mabitawan ko yung cellphone ko sa gulat. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Teka. Si Rachel, ang pinsan ko? Ang babaeng tinuring kong kapatid na siyang inaasahan kong magiging kakampi ko habang wala ako. Pero siya palang magiging karelasyon ng asawa ko. At higit sa lahat, buntis siya. Kinabukasan, hindi ko magawang magtrabaho ng maayos. Ang bawat salita paulit-ulit sa isip ko. Kay Kuya Ronnie raw po yung bata. Tumawag ako kay Ronnie. Matagal bago niya sinagot. At nung marinig ko yung boses niya, ramdam na ramdam ko yung panginginig ng kalamnan ko. Love, ba't napatawag ka? Totoo ba? Ronnie? Buntis si Rachel? Natahimik siya bigla. Walang maisagot. Ilang segundo pa bago ko narinig ang mabigat niyang paghinga. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Ronnie, ang tanong ko, yun ang sagutin mo, totoo ba? Ano ka ba? Nagpapaniwala ka sa mga nagsasabi sa'yo. Sinisira lang ako ng mga yun. Ronnie, sagutin mo ko. Totoo ba? Arlene, makinig ka muna sa akin. Totoo ba? Hindi ko makakalimutan yung naging sagot niya. Isang mabagal, pero malinaw na oo. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Ilang taon ako nagtiis dito. Ilang taon ako naghirap mag-isa. Ilang taon ko siyang pinagkatiwalaan. At sa loob ng taon na yon, habang ako'y nagbabanat ng buto, iba palang pamilya ang binubuo niya sa Pilipinas. Paano mo nagawa to sa akin, Ronnie? Humihikbi kong tanong. Pasensya ka na, Len. Hindi ko rin alam kung paano nangyari eh. Hindi ko naman sinasadya. Lagi kasi kaming magkasama tapos... Tapos ano? Hindi mo sinasadya? Ronnie. Ronnie, asawa mo ko. Hindi ko na maalala kung gaano katagal yung iyakan matapos yung tawag na yon. Ang alam ko lang, parang nawala lahat ng pinaghirapan ko sa isang iglap. Pero mas matindi pa pala ang mga susunod. Pagkaraan ng ilang araw, sinubukan kong kausapin ang biyenan ko, ang ina ng asawa ko. Umaasa ako kahit papaano makakarinig ako ng awa o suporta. Ma, alam niyo ho ba yung tungkol kay Rachel? Natahimik yung biyenan ko. Hindi sumagot agad. Alam niyo ho? Nanginginig ang boses ko.
Mabagal siyang sumagot ng, Arlene, huwag ka nang masyadong magalit, iha. Wala ka kasi dito eh. Baka kailangan lang ng anak ko ng karamay. Karamay? Hindi ko mapigilang mapatawa sa gitna ng luha ko. Karamay. Alam niyo na? Pero wala man lang nagsabi sa akin. Bakit ako? Kailangan ko rin naman ng karamay dito pero naghanap ba ako? Ayaw ko lang namin masaktan habang nandyan ka. Tsaka buntis na si Rachel, ano pa bang magagawa natin? Panagutan na lamang niya. Wala naman kayong anak, hindi ba? Doon ko naramdaman kung gaano ko nag-iisa. Pamilya niya, natural kakampi niya. Ako nasa malayo, walang laban, walang boses. Kinausap ko yung hipag ko. Makasakaling siya man lang magsabi ng totoo. Ate Lynn, pasensya ka na talaga. Matagal na rin naming alam. Sabi niya. Ayaw naman nilang sabihin sa inyo. Kasi baka hindi ka raw makapagtrabaho ng maayos dyan. Tsaka, pinanindigan na rin naman ni Kuya si Rachel eh. Pinatira na nga niya sa bahay niyo eh. Ano? Pinatira? Halos mabingi ako sa salitang yun. Pinatira niya sa bahay ko? Ate, huwag ka sanang magalit. Alam mo naman si Kuya, hindi ba? Tsaka ayoko rin makialam sa gulo ng pamilya. Parang sampal sa akin yung bawat salita niya. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin yung lakas para tumawa o sumigaw. Kung iba lang yun, baka kaya kong tiisin. Pero pinsan ko eh. Pamilya pa mismo niyang nagkubli ng lahat. Simula noon, bawat araw, sa trabaho mabigat ang pakiramdam ko. Habang naglilinis, naiisip ko yung pinaghirapan kong bahay. Pero ngayon, mukhang ibang babae yatang nakatira roon. Habang natutulog akong mag-isa sa makipot at maliit kong kwarto, siya naman may kayakap na. Hindi ako yung babaeng yun. Hindi ako yung buntis. Hindi ako yung nasa tabi niya. Nanliliit ako sa sarili ko. Dahil alam ko, hirap ko siyang mabigyan ng anak. Hindi ko alam kung yun ba yung rason. Kaya niya nagawa yun. Ako yung asawa. Ako ang nagpapakahirap. Pero ako pa rin yung naiwan. Pero wala nang mas nasakit pa sa malamang hindi lang asawa ko ang tumalikod sa akin, kundi pati ang pamilya niyang tinuring ko na ring sariling pamilya. Kinonsinti nila. Pinili nilang manahimik. Pinagtakpan ng pagkakamali ng anak. At habang pinupunasan ko ang mga luha ko, isang tanong ang paulit-ulit sa isipan ko. Paano mo lalabanan ng isang pamilya kung ikaw na lang ang mag-isa? 7 buwan na ho siyang buntis. Yun ang eksaktong mensahe na dumating sa akin isang hapon habang nakaupo ako sa kusina ng amo ko dito sa Hong Kong. Para akong binunutan ng kaluluwa. 7 buwan? Hindi na lang to basta isang pagkakamali. Matagal na pala tong lihim na tinatago nilang lahat sa akin. 7 buwan siyang buntis. Ibig sabihin, halos 1 taon na pala akong ginagago ng lahat. Habang nagpapakahirap ako dito, araw-araw nagtatrabaho. Sila, may sarili ng pamilya sa bahay na pinundar ko. Baka pati ang pera ko, nilulustay nila, pinangkakain nila. Masaya sila, habang ako dito, nag-iisa at naghihirap. Bahay na ako ang nagpundar. Ako ang nagpapadala. Ako ang nagtitiis. Ako ang umiiyak gabi-gabi sa pagod at pangungulila. Pero hindi ako ang nakatira doon ngayon. Pwede ba tayo mag-usap? Halos wala na akong boses nang sabihin ko yun sa kanya nang tawagan ko siya kinagabihan. Tahimik lamang to sa kabilang linya. Hindi na maingay ang paligid. Bakit love? Malamig niyang sagot. Nasaktan ako nung marinig ko yung salitang love. 7 buwan na bang buntis si Rachel? Hindi ko na napigilang manginig ang boses ko. Ilang taon mo na ba akong niloloko, Ronnie? Ha? Paano mo ba ito nagawa sa akin? Len, hindi naman ganon. Hindi ganon. Hindi ganon ang tawag mo sa 7 buwang pagsisinungaling. Panloloko. Hindi ganon ang tawag mo sa pagpapatira mo sa bahay na pinagpaguran ko.
Oh, Ronnie? Tahimik ulit siya. Para bang alam niyang wala na siyang maipapaliwanag kasi lahat ng dahilan niya wala nang kuwenta sa puntong to. Naging mahirap kasi Len eh. Ako lang mag-isa rito. Siya yung palaging nandyan. Hindi ko naman sinadya eh. Nangyari eh. Wala naman akong magawa na. Hindi mo sinadya, Ronnie. Sige. Ayos lang na nabuntis mo siya. Pero yung patirahin mo siya sa bahay na pinaghirapan ko, Ronnie. Mahiya ka naman sa akin. Wala kang karapatang sabihin na hindi mo sinadya. Ano? Suportado ko kayong dalawa? Pati anak niyo susuportahan ko, gusto mo ba? Makapagkain niyo? Pera galing sa padala ko? Tangina naman, Ronnie. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Matagal kaming natahimik. Tanging maririnig lang ay yung hininga kong mabigat at yung pintig ng puso kong parang sasabog na. Len, boses niya. Mahal pa rin naman kita eh. Natawa ko. Hindi yung masayang tawa, kundi yung masakit na tawa. Mahal mo ko, Ronnie. Mahal mo ko. Habang nilalagay mo siya sa kwarto na dapat para sa ating dalawa. Mahal mo ko. Habang inaalagaan mo siya sa pamamahay ko. Dahil buntis. Nabuntis mo. Ronnie, kung yan yung pagmamahal mo, mas pipiliin ko pang hindi mo ko mahalin. Ilang araw akong hindi mapakali pagkatapos ng tawag na yon. Wala akong ganang kumain, wala akong ganang magtrabaho. Hanggang isang gabi, isang kakilala ko sa baryo ang nagpadala ng mga litrato sa messenger. Litrato ng bahay. May duyan para sa sanggol. At higit sa lahat, litrato ni Rachel. Nakaupo sa beranda ng bahay ko. Hawak-hawak yung tiyan niya. Habang nasa tabi niya si Ronnie. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Natahimik ako. Para akong nawalan ng hininga. Hindi ko alam kung sa galit, sakit, o kawalan ng dignidad ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang, hindi ko kailanman inisip na sa bahay na yon. Hindi ako ang unang titira. Hindi ako ang unang magiging ina. Ilang gabi akong umiiyak ng tahimik. Walang nakakaintindi ng sakit ang isang OFW na nalaman na habang siya'y nagpapakahirap sa ibang bansa, ibang babae nang inaalagaan ng asawa niya. Mas masakit pa dahil hindi lang to ibang babae. At hindi lang si Ronnie ang nagkubli ng lahat, pati ang pamilya niya. Kinunsinti. Pinili nilang manahimik habang ako'y nagtatrabaho dito. Umaasang may uuwi ang tahanan. Nung kausapin ko ulit si Bianan, ramdam ko yung lamig ng boses niya na para bang ako pa ang mali. Arlene, buntis na si Rachel eh. Wala na rin naman tayong magagawa. Kaya nga pinatira na lamang namin siya sa bahay niyo para hindi siya mahirapan, para maalagaan. Alam mo naman, mahirap ang magbuntis. Bahay ko yun, May. Hindi man lang ba kayo nagpaalam sa akin? Sigaw ko habang nanginginig. Asawa mo si Ronnie. Kaya, may karapatan din naman siya dun, di ba? Tsaka pamilya mo rin naman si Rachel, Arlene. Huwag ka namang madamot. Madamot? Bakit parang lahat sila laban sa akin? Bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang ako pa ang nakikialam sa buhay nila? Doon ko naramdaman kung gaano ko kawalang laban. Lahat sila magkakasama, magkakaalyado. Ako lang ang nasa kabilang dulo ng mundo. Hindi ko na alam kung dapat ko pa bang ipaglaban ang asawa ko. Kasi anong laban ng babaeng wala sa tabi niya? Laban sa isang pamilya na buo na. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang pag-uwi. Kung saan ako tutuloy. Sa bahay ko ba? O kung saan? Hindi ko alam kung paano papasok sa bahay na hindi ko natahanan. Sa bahay kong pinundar, pero hindi pala para sa akin. Siguro, bulong ko sa sarili ko, habang nakatingin sa kisame ng maliit kong silid. Minsan,
Hindi nawawasak ang pamilya dahil sa problema. Minsan, sinisira din to ng mga taong dapat sana'y nagtatanggol sa'yo. Masakit. Sobrang sakit, Miski. Pero sa gitna ng lahat ng yun, isang bagay ang unti-unting tumitibay sa isip ko. Hindi ko hahayaang manatili akong tahimik. Hindi ko hahayaang nakawin nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung ang bahay na yon ay bunga ng dugot pawis ko, hindi nila yun basta-basta makukuha na parang wala akong halaga. Nagpasya ako. Nagpaalam ako. Paglapag ko ng eroplano sa Pilipinas noon, ramdam na ramdam ko agad ang bigat sa dibdib ko. Hindi ito yung saya ng isang OFW na sabik makita ang pamilya. Kabaligtaran. Para akong sundalong uuwi sa isang giyera na matagal nang hinanda. Pero hindi ko alam kung saan ako unang tatamaan. Ilang taon ako nagpakahirap sa Hong Kong. Nagpapadala ng pera buwan-buwan. Ako ang nagpakahirap para may maipundar kaming mag-asawa. Pero ngayon, ang bahay na iyon ay gusto kong bawiin. Pero hindi rin pala ganun kadali. Dahil nakapangalan kay Ronnie ang lahat. Pagdating ko sa baryo, hindi na ako dumiretso sa bahay. Diretso ako sa abogado. Sa munisipyo. Alam ko kasing kung damdamin ang paiiralin ko, wala akong mapapala. Hindi ako pwedeng umiyak na lang. Kailangan kong lumaban. Attorney. Mahina pero buo ang boses ko. Gusto kong mabawi yung bahay. Ako ang nagpagawa noon. Pero nakapangalan sa asawa ko. At ngayon, doon nakatirang ka-affair niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso. May laban ka, ma'am. Kahit nakapangalan sa mister niyo. Kung mapapatunayan yung pera niyo, ang ginamit, at conjugal property to, pwede po kayong maghabol. Pwede ninyong hilingin ang partition o ibenta ang bahay para makuha ninyong karapatan niyo. At kung may karelasyon ang asawa ninyo, pwede rin ninyo siyang kasuhan ng concubinage. Nang marinig ko yon, parang unti-unting bumabalik ang lakas ko. Hindi ako helpless. May laban ako. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay. Hindi na yun yung simpleng bahay na iniwan ko noon. Maganda na. Yun nga lang, may mga gamit ng sanggol sa may beranda. Nakita ko doon si Rachel at si Ronnie. Arlene, may inang sabi ng asawa ko. Hindi ako ngumiti. Hindi ako lumapit para makipag-ayos. Lumapit ako bilang babaeng pinagkanulo pero hindi magpapatalo. Ako ang nagpagawa ng bahay na to. Mariin kong sabi. Ngayon, gusto ko lumayas kayong dalawa dito. Nagkatinginan sila. Tapos biglang lumabas yung biyanan ko sa loob ng bahay. Arlene, huwag ka naman ganyan. Buntis si Rachel. May anak sila ng asawa mo. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Isa ka pa. Hindi ka nahiya sa sarili mo? Ang tanda-tanda mo na, kinukonsinti mo pa yung anak mo. Hindi ko napigilang sagutin ang biyanan ko. Kayo, wala kayong karapatan sa pamamahay ko. Pero nakapangalan yan kay Ronnie. Sabat na ulit ng biyanan ko. Kaya wala ka rin karapatan na palayasin siya. Wala kang magagawa. Doon ako napangiti. May batas tayo. Kasal kami ng anak mo. Ibig sabihin, kahit nakapangalan yan sa kanya, kalahati nito ay sa akin. At higit sa lahat, kaya kong patunayan na ako ang nagpondo ng lahat ng yan. Lahat ng sahod ko, lahat ng padala ko, lahat ng sakripisyo ko. Alam niyo yan. Natahimik silang lahat. Kita ko sa mukha ni Ronnie ang kaba. Hindi ko na siya asawa sa puso ko, pero asawa pa rin ako sa papel. At yun ang alas ko. Tumingin ako kay Rachel. Malandi ka? Hindi ka nahiya sa sarili mo. Pare-parehas kayo. Kung ayaw niyong umalis, walang problema. Demanda ko kayo. Lahat kayo. Concubinage, ejectment, property case. Hindi ako magdadalawang isip. Nagulat ang biyanan ko. Anak, Arlene, hindi niyo ako anak. Putol ko agad. Tama na yung taon na niloko niyo ako. Tapos na yun. Huwag tayong magpaka-impokrito dito. Lumapit si Ronnie.
Pilit akong kinakausap. Elaine, wag mo nang gawin to. Pag-usapan na lang natin. Pag-usapan? Huminga ako ng malalim. Wala nang pag-uusap na mangyayari. Tapos na kung anong meron tayo, Ronnie. Ilang araw matapos yon, nagsimula na akong kumilos kasamang abogado. Inayos namin ang affidavit ng mga remittance, mga resibo ng materyales. Kasabay noon, nagsampa rin ako ng kaso laban kay Rachel at kay Ronnie. Alam kong mabigat, pero mas mabigat yung sakit na tiniis ko nang walang kalaban-laban. Nagsimula rin ng civil case para hatiin ang property. Kung ayaw niyang ibigay ang bahay, ibebenta na lang namin at kukunin kong parte ko. Hindi ako aalis ng walang laban. Habang nilalakad ko ang mga papeles, pakiramdam ko parang nakahinga na ako ulit. Oo, masakit pa rin naman. Oo, hindi madaling kalabanin ang taong minsang minahal mo. Pero mas matindi ang sakit nang manahimik habang nilalapastangan ka. Hindi ko kayang ibalik ang 3 taon, pero kaya kong bawiin ang dignidad ko. Sa huling pagkikita namin, bago ang formal na hearing, tumingin ako kay Ronnie at sa pamilya niya. Hindi na ako yung Arlene na iyakin at takot na mawala siya. Ako yung Arlene na marunong lumaban. Hindi ako nagpakahirap para tapakan lang. Mahinaon kong sabi sa kanila, lahat ng yan pinaghirapan ko. Kung gusto niyong magpakasaya, fine. Pero hindi sa bahay na pinundar ko. Hindi, habang ako'y nabubuhay. Natahimik silang lahat. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila, pero malinaw ang akin. Hindi ako uurong. Habang naglalakad ako, ramdam ko pa rin ang kirot. Pero matibay na ang puso ko ngayon. Hindi ko na kailangang habulin ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang babawiin ko na lang, ang bahay, ang respeto, at ang sarili kong dangal. Matapos ko lamang ang lahat, plano kong bumalik ulit sa abroad. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, ang OFW confession ko. Muli, ako po si Arlene, ang OFW sa Hong Kong.